Ay, yung value added, hawakan nyo nga ito. Oh, yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pati si Mingming. Ha, pati watawat. Di na sangayon sa mga pambubudol mo. Binabatok na naman. Oh, yan. Tama. Yan. Dapat talaga. Batukan ka ng watawat ng tingin. Ngano hantod karon? Buhi pa ko. Katong mga niaging adlaw gipusil ako na buhi lang yapon ako. Pati si Mingming. Kulat yan. Pagkakaalam ko kung saan lang sumakay sa eroplano si dating Pangulong Duterte, sinabihan ko kasi may Coca-Cola sa eroplano. Ayun, sumakay. Alam mo, General De La Torre, di pa ako nakabastrok ng kamukha ni Diwata. Ang dapat na iboto kasi ito yung taong tunay na may malasakit sa mga Pilipino. Sa pagkasenador ulit, baka hindi na siguro kasi laging absent sa Senado to tapos may pagkabalingbing pa ito. Nagbubo sila. Ako na magsasabi. Alright, welcome back to my channel mga guys. Ito na nga mga guys, si Attorney Kaufman. Ayan, bumanat na po talaga dito kay Conte. Oy, Conte! Konti na lang utak mo. Alright mga guys, dito. Galit na galit si Attorney Kaufman mga guys. Ano kayang ginawa ni Conte? Ay, bakit mo inaway si Attorney? Nako, ibang klase magalit itong abogado ni Tatay Diggs mga guys. Talagang nagpakawala ng uppercut dyan kay Conte. Yan, fake news ka daw. Ayan. Tapos, magigiyak-ngiyak ka pag ibabas kayo. Sasabihin niya mga guys, systematic daw yung pag-atake sa kanila. Matagal na po kayo kinukundina ng bayan. Kayo po mga makakaliwa. Kayo po ang mga salot ng bayan. Diba? Akala niya malakas na malakas po yung ano niya, yung kaso niya kay Tatay Diggs. Tingnan natin yung mga witness mo. Alright mga guys, makinig tayo dito kay Attorney Kaufman. Ito, galit na galit po talaga dito kay Conte. Tingnan natin kung bakit mga guys. Panoorin natin. How are you? And good morning. How's PRD is doing well? He's in good spirits. And does PRD have any message for the Filipino people now that May 12 election are fast approaching? He asked for calm and restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. And he also knows that there is a tendency, perhaps, for people to get excited and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected, that there be no interference in that at all. Thank you, Attorney. And Attorney, how do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Ayan, Kaufman, naku po, Conte. Parang kang tinamaan ng straight jab dyan, ah. Sinungaling ka raw. Kapal-pal ito pagmumukha nito mga guys. Ha? Ang dami mong saksak yan. Tapos fake news pala. Mona Dia.
Oo, di ba? Nabihan pa niya si Kaufman na wala daw puso. Gago. Hindi pala yun eh. Hindi yun. Kaufman, gago. Proceedings yun, proceedings. At saka mukhang hindi pa yata inaccept itong mga witness nila, di ba? Sabi ni Kaufman, hindi pa inaccept. Naku po, di ba? Ang yabang sa news. Bakit ba itong mga ibang news outlet dyan, nagbalita-balita sila na request daw ni Kaufman? Ano ba yan? Di ba? So, marami talagang fake news naglipaan na dyan. Isa na itong si Conte. So do you think the ICC sets dangerous precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joel Butian and others. And lastly, Attorney, what is your message to the Filipino people closely watching the process unfold? Respect the judicial process, respect the judges, and respect former President Duterte's right to a fair trial. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Attorney, can I ask another one? Sir, may we ask if you have already applied for PRRD's interim release? Once again, I'm not going to comment on the chronology of that request. There will be a request for interim release in due course, but as I said many times before, certain conditions have to be ripe for that interim release to take place. And it's the judges who ultimately decided. Sir, do you think that our former president will be brought back to the Philippines before the confirmation of charges on September 23rd? I certainly hope so. In fact, I can't understand why he is here. He's a Filipino citizen. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not a Filipino judge who is trying him? Exactly, sir, because that's the sentiment of a lot, if not most of the Filipinos, that he is illegally detained here and that our judicial system is fully functioning well. So we don't understand why the ICC actually took cognizance of what's happening right now. Yes, I fully sympathize with that sentiment entirely. Thank you. Thank you, sir. Alright, yan mga guys, interim release. Yan ang hinahantay natin. Yang interim release. Katulad kay Liz Tanas, naka-interim release man yun dun sa LA. Kala niya hindi natin alam, gonggong. Umisita siya sa Borol. Doon kay Nora Honor, superstar. Pero doon sa kasamahan niyang namatay, na cronies niya yon, yung may-ari ng Rostal, hindi nagpakita. Bakit? Andun pa yata sa LA noong time na yun. At tunghayan din natin ito. Kay BP Sara po, talagang sumagot na po dyan si BP Sara patungkol dyan sa mga endorsement niya. At saka dito rin sa update sa impeachment niya. Sa tingin nyo, may laban si BP Sara dyan? Makinig tayo mga guys kay BP Sara. Let's go. Impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. More than confident. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga abogado sa napipintong impeachment hearing. Ayon sa bise, base sa pakikipagpulong sa kanyang legal team kamakailan, tiwala ang mga ito na mapapanalo nila ang kaso. Hindi na niya idinetalye ang mga paghahanda sa napipintong pagdinig. Ngunit kampante rin aniya siya sa kakayahan ng mga ito base sa kanilang ginagawang trabaho. Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Muli rin niyang ipinaliwanag ang pag-eendorso kina Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. Ito'y matapos sabihin ng ilang kongresista na ang hakbang na ito ni VP Sara ay isang paraan upang maseguro ang maraming kakampi sa Senado pagdating ng paglilitis. Yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga kaibigan ko si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng dalawang kandidato yung 10 dahil as a voter tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators.
Dagdag pa ni VP Duterte na ang pagpili kay Senator Marcos at Representative Villar ay tugon sa hiling na tulo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na buuin ang senatorial slate ng PDP laban. Una na niyang sinabi na naniniwala siya na mayroong common vision para sa bayan ang dalawa. Hangad umano ng mga ito na gawing payapa at masagana ang Pilipinas. At naniniwala rin si VP Sara na kaya nitong buwagin ang aniyay political division sa bansa. Alright, VP Sara, let's go. Sangayon tayo dyan mga guys, no? Meron pa naman talagang dalawang bakante, so depende na sa inyo yan kung sino isingit nyo dyan. Maganda po yan ang mga sinabi ni VP Sara. Ito sa kanyang impeachment. She is most confident. Di ba? Siyempre naman, pag hindi ka korap, wala kang tinatago, wala kang kinakatakutan. Diba? All totoo lang. Kaya itong mga kurap, nagsisitakbuhan na. Tingnan nyo itong si Kimbo, si Saldico, naku po. Diba? Yan ang mga kurakot na figure. Hindi katulad kay VP Sara. Diba? At tingnan muli natin ito mga guys, itong Pangulo talaga sinampal. Sinampal siya ng watawat Pilipinas. At medyo nagalit pa mga guys, diba? Naku, ibang-iba kayo kay Tatay Digong. Tatay Digong, hinahalikan niya ang bandila. Pero ikaw, sinasampal ka ng bandila na kaya Pangulo, mga guys. Ay, nako, ito na nga ba ang bagong Pilipinas ni Bangag?